gabi mga kasama. Nakakalungkot doon sa nitong mga nagdaang araw kung saan ay napatunayan natin kung paano tayo ninoloko nitong administrasyong Marcos sa pakikipagsapwatan ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Kasama na ng kanilang mga alipores. Kung matatandaan ninyo, ay nagkaroon tayo ng budget deliberation noong nakalipas na taon, kung saan kabilang dito yung tanggapan ni Vice President Sara Duterte na naglatag ng kanyang mga pondo. Pero sa kasamaang palad, talagang sinadya na talagang hindi siya pagkalooban ng mga sapat na pondo. Kaya itong ginawa ng Kongreso ay pinakialaman nila yung pera ng taong bayan na dapat sana ay gagamitin sa mga proyektong pambayan. Nakakalungkot sapagkat saan tayo nakakita ng tanggapan ng pangalawang Pangulo ay walang maiaasahan ang taong bayan na tulong. Tulong sana doon sa mga medical assistance, burial assistance, livelihood assistance. Saan ka ba naman nakakita yung pangalawang pinakamataas na opisyalis ng ating pamahalaan ay talagang sinadyang pagkaitan ng kanyang pondo. Halos yung itinirang pondo na lamang na inaprubahan para sa tanggapan ng pangalawang Pangulo ay ito na lamang ay panggastos sa kanyang opisina at sapat lamang sa pagpapasweldo ng mga tauhan o empleyado ng Office of the Vice President. Mga kapatid, kung hindi pa tayo magtutulong-tulong, paano na ang ating mga kapulisan, ang ating mga kasatuluhan, patuloy na ginagamit ng gobyerno na mistula ng naging sindikato. Sindikato na ang tanging palatigasan ay ang ating pondo ng bayan. Sabi natin, ang mga nasa gobyerno ay umaasa lamang doon sa mga intelihensya, sa mga illegal na negosyo, katulad ng sugal, putahan, mga iba't iba pang mga racket, droga, at iba't iba pang illegal. Ngayon, ang ginagamit na nila ay yung ating pondo. Talagang harap-harapan na po tayo na niloloko at ninanakawan. Ang malungkot nito, meron tayong mga kasunduluhan, meron tayong mga kapulisan, patuloy na nagagamit, patuloy na nagpapagamit. Kahit alam naman nila na talagang sinasalaula na tayo ng pamahalaang Marcos. Ang nakakapagtaka rito, bakit kaya pumapayag itong mga generals ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police? Nasaan na yung inyong pinalumpaan? Nasaan na ang inyong mandato? Hindi ba pare-pareho lamang tayong pumasok sa gobyerno? Pare-pareho lamang tayong humawak ng mga tungkulin. Pero bakit nagkaganon? Bakit nagkaganon? Anong konstitusyon na ang inyong pinagtatanggol? Anong mandato ng konstitusyon ang nagsasabi sa inyo na protektahan ninyo itong mga turobo sa ating gobyerno? Dahil ba takot kayong mawalan ng intelihensya? Hindi ba kayo napupusok sa intelihensya ng Huwete? Sa intelihensya ng putahan?
intelihensya ng mga takot na nakaupo dyan sa Malacanang, at iyan ba tinatarahan nyo na? Saan ka ba naman nakakita? Politiko, mga senador, mga kongresista, nagbibigay ng tara sa mga pulis, sa mga sundalo. Bakit? Dahil sa takot nila na matanggal sa pwesto. Takot ang mga nasa Malacanang na magkaroon ng kudita. Kaya ang resulta, ang pinaniniwalaan ng taong bayan, itong mga nasa Malacanang ay nagpapayad dito sa mga general dyan sa Aguinaldo at sa Krame para hindi magkaroon ng kudeta. Napakasakit na katotohanan. Diba? Kayo na dapat nagpuprotekta sa sambayan ng Pilipino. Kayo pa ang kinakakakitaan ng karuwagan. Nasaan ang mga bayag ninyo? Nasaan? Nasaan ang bayag? Nasaan ang mga tapang ninyo? Wala. Diba? Kayo na mga inaasahan ng maliliit sa lipunan. Nasaan kayo ngayon? Puro pangako kayo. Puro pangako. Nakahiga sa pera. Wala na. Hindi nyo na maipagpalit yung mga intelihensyang ipinagkakaloob sa inyo ng gobyernong ito. Saan ka ba naman nakakita? Gobyerno nagbibigay ng intelihensya. Ibig sabihin, itong gobyernong ito ay gumagalaw, kumikilos sa iligal na pamamaraan. Takot kayo makudita, kaya nagpapayad kayo doon sa may kakayahang pagkudita. Hindi na makakilos. Hindi na makakilos ang kasundaluhan. Hindi na makakilos ang kapulisan. Saan ka ba naman nakakita? Itong EDSA's right. Isang pribadong lugar kung saan pinapantayan ng pambansang pulisya ng Pilipinas. Itong EDSA's right, ito ay pribado. Hindi po yan pag-aari ng gobyerno. Kaya marapat lamang na ang magbantay dito ay mga private security guards. Pero ano ang nangyayari ngayon? Ang nagbabantay yung mga paswelduhan natin, mga pulis na ang sinusweldo ay galing sa kapat ng bayan. Taong bayan. Sa mga katulad natin nagbabayad ng buwis. Tignan ninyo, sa takot ng tao riyan, sa simbahan na yan, takot ata na makahasa. Takot siyang makahasa, kaya kinakailangan may bantay siyang pulis. Tama ba yun? Oo, natatakot siya na buhatin yung santo sa ibabaw ng bubong. Diba? Yun, ang kinatatakot, nakakuha ang santo. Oo, yung mga namumulo dito sa pulis na ito, yung mga nagbabantay po sa pulis na, kung hindi tumatanggap yung kanilang pinuno, hindi magtatagal yung mga pulis na nagbabantay dyan. Naniniwala ba kayo doon? Yes! Kung walang tinatanggap yung mga pinuno, yung mga pulis na nagbabantay dyan, January 7 na makakasagot ng yung tuon mo. Yung tuon mo. Mamaya, ripat ko kayo. Ripat ko bawat kayo mamaya. galaw ngayon, bawat Huwag nyo kaya dyan, ngayon, i-re-repat ko. lahat yan may katapat na halaga sa kanila. Kaya ngayon pa lang, mga kapatid, mga kababayan, kung titignan ninyo, alam naman natin kung sino yung mga nagpapahirap sa atin. Unang-una, itong mga politiko na ito. Patuloy silang nagnanakaw ng salapi ng taong bayan. Pangunahing nakikinabang sa mga nakaw nila ay ang kanilang pamilya. Tama ba? May tanong ako sa inyo. Tama ba? Na dapat nating gantihan yung pamilya nilang kasabwat nila sa pagnanakaw? Tama lang! Tama! Tama ba na habulin din natin ang pamilya
sa mga politikong magnanakaw. Magnanakaw talaga. Kaya yan, kung ako ang tatanungin ninyo, marapat lamang ding panagutin natin yung pamilya ng mga politikong magnanakaw sapagkat ito ay talagang kasabwat nila sa pagnanakaw. Kaya marapat lamang na maging ganti ng mga ordinaryong Pilipino, hiyain natin yung mga pamilya. Dapat ang nitong ipahiya. mga politikong magnanakaw. Uparan natin ang baskara yung mga yan. Diba? Namumulini sila sa pera ng tao yan. Tama! Tama! Hubaran natin sila ng maskara nila. Ilang pamilya na mga kasalukuyang politiko, sila mismo ang magmamawaldan. Sasabihin nila, tatay, tanay, huwag kang magnakaw. Pero dahil nga gusto nila yung ginagawa ng kanilang mahal sa buhay na politiko, ay sila pa mismo ang unang kumukonsinti sa mga ito. Kaya kung ako ang tatanungin, marapat lamang nating siilin pati ang mga mahal sa buhay nitong mga magnanakaw Tama! na politiko. Tama ba? Tama! Naku, walang mali doon. Naku, sobra-sobrang tama. Kaya yan, para matuldukan, kung meron tayong mga kapitbahay na mga politiko, hiyain natin ang mga yan, ipamukhan natin sa kanila yung mga inaasta-asta nila. Gising na mga kapitbahay ko. Mga haling mga gamit, katulad ng mga sasakyan, mga bag, mga alahas, mga kalamo, o ano pa man yan, dapat hubarin natin sa kalsada. Sis Ayos. Palakarin natin sa kalsada. Tama, hubarin. Palakarin sa kalsada, hubot-hubad. Ang galit ng taong bayan. Tama, galit na ako. Kaya yan, ngayon pa lang. Hubaran ito talaga. ang dapat. Hindi lang maskara, pati balat. Ito ang dapat. Ha? Ito, ipadaman natin. Tayong maliliit sa lipunan. Tulan ng kasamaan, tama ba ako Muntinlupa TV? Lalo na ito, na wala silang karapatang nabuhay. Tama! Sa mundo. Maraming salamat po. Salamat! Dapat talagang hubaran.